Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising! Sa magandang gising, Luzon, Visayas, Mega Manila at sa buong bansa at sa buong mundo kayo po ay nakatutok dito sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Martes, Enero at 16 taon 2024. Silipin na po natin ang mga nanggiging na mga headlines. Pinoy Gising! Panibagong oil price hike umarangkada na. Presyo ng ilang gulay sumadsad pa dahil sa oversupply. Resolusyon upang amyendahan ang economic provisions ng saligang batas inihain na sa Senado. Sa gitna ng sinasabing planong destabilisasyon laban kay Pangulong Marcos, alingas-ngas na bawal pumasok ang ilang dating pulis at sundalo sa mga kampo, itinanggi ng AFP at PNP. At panibagong protest caravan ng grupong Manibela at Piston, lalarga na. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 2 sandali makalipas ang ikapat ng morning Drew na sino po nyo makakasama hanggang alas 5 po tayo. Pinoy Gising. Morning po sa mga motorista, kapit-kapit lamang po dahil bad news po ang sasalubong at sumasalubong po sa atin lalo po ngayong araw po na ito ng Martes dahil aktibo na simula ngayong parang ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito na ikalawang sunod na linggong nagpatupad ng price increase ang mga kumpanya ng langis ngayong bagong taon. Kaninang alas 12:01 ng hapon nang ipatupad ng centimos na dagdag ng gasolina. 90 centimos naman sa kada litro ng diesel at kerosene o gas. Ipatutupad naman ng Pilipinas Shell, Sea Oil at iba pang mga oil companies mamayang alas 6 naman ng umaga ang kahalintulad na price adjustments habang mamayang alas 4 ng hapon ilalarga ng clean fuel ang kanila ring price adjustment sa gasolina at diesel. Ang panibagong price increase sa mga oil products ay bunsod ng patuloy na paggalaw ng presyo nito sa world market. Pinoy Gising! Aabot sa 5 milyon kada buwan ang target ng Land Transportation Office na makapagparehistro para makapagparehistro ng sasakyan, yung mga magpaparehistro po ng sasakyan. Hinimok ni LTO Chairman Attorney Vigor Mendoza II ang mga kawani ng ahensya na simulan na ang isang makasaysayang pagsisikap para sa organisasyon. Plano rin ang opisyal na palakihin ang kita ng LTO nang hindi lamang o nang hindi umaasa sa mga panghuhuli. Hinikayat din ni ASEC Mendoza ang iba pang deputized enforcers, kabilang ang deputized enforcers na panindigan ang batas hindi lamang sa way kundi maging laban sa kolorong vehicle at iba pang batas sa kalsada. Sakaling hindi anya sumunod ay magre-resulta ito sa pagkakatanggal sa kanilang pwesto. Pinoy Gising!
Nagdeklara na ang Land Transportation Office ng state of emergency dahil sa kakulangan ng mga plastic cards para po sa driver's license. Ito ang kinapirma ni Transportation o ni LTO Chairman Attorney Vigor Mendoza II sa gitna nga ng kanyang pahayag na hindi na aabuti ng katapusan ng Enero at ng katapusan ng buwan ang supply ng plastic cards para po doon sa driver's license. Nauubusan na niya ng plastic card dahil hinihintay pa nila ang opinion ng Office of the Solicitor General para naman po doon sa donasyon ng isa pong pribadong grupo. Ipinalawanag ng opisyal na ang direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista ay layuning matiyak na walang problema sa implementasyon ng donated cards kaya't kailangan nila ng go signal ng OSG, Office of the Solicitor General. Kaugnay nito, inihayag naman ni Mendoza na makatitipid ng 2 billion pesos ang gobyerno kapag nagamit na ang 4 na milyong donated cards. Samantala, target naman ng LTO na makapag-produce ng 12 milyong plastic cards upang maabot ang revenue target ng ahensya. Pinoy Gising! Ipinatawag na ng LTFRB ang Network Service Vehicle na InDrive. Panibago po itong TNVS. Ito'y matapos batikusin ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang InDrive kaugnay sa pasahin nito. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, gumagamit ng make and offer scheme ang InDrive o kinakailangan na ipagbigay alam ng commuter sa nasabing TNVS ang presyo ng pasahe na nais nilang ibayad sa driver. May ganon. Iginiit ni Atty. Inton na paglabag ito sa TNVS regulation ng LTFRB. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, bumaba ang presyo ng ilang klase ng gulay sa ilang pamilya, lalo sa Metro Manila. Batay sa tala ng bantay presyo ng Department of Agriculture, nasa hanggang 130 pesos na lamang ang presyo ng kada kilo ng carrots kumpara sa 140 pesos na presyo nito para ang buwan. Mahal pa rin pala, 10 piso lang naman na nabawas. Pero po sa Benguet, pagdating po sa Baguio, ay pinamimigay na lamang po yung carrots at tinatambak na lamang po sa gilid po ng mga estribo, sa gilid po ng mga kalsada. Nasa hanggang 110 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng Baguio beans kumpara sa 140. Yan, malaki-malaki binaba po niyan ng Baguio beans kumpara sa 140 noong isang buwan. Mabot naman sa 30 pesos ang presyo ng kada kilo ng pechay, siyang tunay na mababa kumpara sa 40 pesos na kada kilo noong nakaraang buwan, 10 piso po ang ibinaba. Ipinalawanag naman ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG na ito'y dahil sa oversupply nga bunsod ng magandang ani noong nakalipas na buwan. Pinoy Gising! Nag-inspeksyon si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa Food Terminal Incorporated o FTI sa Taguig City. Ayon kay Secretary Laurel, ito'y bahagi ng kanyang plano na mag-install ng karagdagang cold storage facilities para sa high-value products, high-value produce at iba pang pananim. Nais-anya nila nga matugunan ang overproduction na hamon ngayon sa ilang magsasakagaya ng mga vegetable farmer po dyan sa ilang lalawigan, mga nagtatanim po ng repolyo. Inaasang mababawasan din ang harvest losses sa iba't ibang taniman sa bansa kapag yan po ay nagkaroon po ng mga karagdagang cold storage facilities. Pinoy Gising! Samantala, naghain na sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Pro Tempore Loren Legarda at Senator Sani Angara ng resolusyon na nagsusulong na amyendahan at 3 probisyon ng 1987 Constitution. Sa resolution ng both houses number 6, pinadaragdagan ng mga nasabing senador ang mga katagang unless otherwise provided by law.
mga probisyon sa saligang batas na naglilimita sa pagpapapasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa public utilities, educational institutions at advertising industry. Ipinalawanag ni Senator Zubiri na kapag nalagyan ng mga ito ng mga kataga, yung mga nabanggit ho ng kataga, ay makagagawa ang Kongreso ng mga batas na magpapahintulot sa 100% foreign ownership sa tatlong nabanggit na sektor. Idinagdag pa ng Senado na matitiyak ng inihain nilang resolusyon na economic provisions lang ang babaguhin o amyendahan at wala na silang gagalawin sa political provisions na tinututulan ng publiko at maraming mga mababatas. Pinoy Gising! Pabor naman o kumbinsido umano si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na divisive ang isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, inatasan sila ni Pangulong Marcos na pangunahan ang pagrepaso sa economic provision ng konstitusyon kung ano pang dapat baguhin. So, yan po ang ginagawa po nilang hakbang. No? Ito po'y alinsunod po sa panawagan ng Pangulo na pangunahan ang pagrepaso sa economic provision ng saligang batas. Alinsunod anya sa panawagan ay mangunguna dapat ang Senado sa pagrepaso at pagsusulong ng kinakailangang baguhin o amyendahan sa economic provision sa pamamagitan nga ng pagpasa at mga batas. Iginiit pa ni PBBM na bilang dating senador ay hindi siya papayag na mabaliwala o mabypass po ang mataas na kapulungan. Idinagdag naman ni Senador Zubiri na magkakaroon o ibinabala ni Zubiri na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling ipilit ang gusto sakaling ipilit na mga nagsusulong ng tsa-tsa ang kanilang hangarin sa pamagitan ng People's Initiative lalo't binabaliwala ang Senado. Pinoy Gising! Kulang na kulang pa sa sustansya ang isinusulong na o ang pagsusulong na baguhin ang 1987 Constitution. Ito ang iginit naman ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa gitna nga ng issue ng pag-amyenda sa saligang batas. Binigyang diin ni Congressman Salceda na hindi patas ang kasalukuyang konstitusyon para sa kabuhayan sa bansa. Binanggit pa ng mababatas na ang mga restrictive provision ng saligang batas sa pagpapasok o pagpapapasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa sektor ng kultura, media, large-scale mineral, oil explorations, edukasyon at advertising ay nagbungaan niya ito ng pagyaman ng mga makapangyarihang elitista sa labor sector, consumer at government sector matapos ang EDSA People Power Revolution. Pinoy Gising! Nilinaw naman ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na meron pang panahon ang mga nagsusulong ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Ascuna na wala ng panahon sa makatuwid. Gumambyo po si Ascuna. Yung kanya pong naunang pahayag na wala ng panahon ang mga nagsusulong na mangalap ng lagda para sa charter change. Gayunman muling iginiit ng dating mahistrado na magiging hadlang ang desisyon ng Korte Suprema sa Santiago versus Comelec noong 1997 na hindi sapat ang inisyatibo at Referendum Act upang amyendahan ang 1987 Constitution. Idinagdag pa ni Ascuna na hindi na overturn o napawalang bisa ng Lambino versus Comelec at resolusyon ng 2006 ang naturang ruling noong 1997. Dahil lang ang mga ito sa pagrebisa o dahil kaugnay lamang ito sa pagrebisa sa 1987 Constitution
at hindi sa pag-amyenda sa saligang batas. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, hindi na ikinagulat sa Marcos ang makaladkad si House Speaker Martin Romualdez sa isyu nga ng signature campaign partner itampuan ng People's Initiative. Ayon kay Senador Marcos, mga staff ni Romualdez ang nagpapadala ng mga text message sa mga tao kaugnay ng isusulong na People's Initiative. Tila may ilan anyang sinasamantala ang kabaitan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing dapat nakatuon sa paghikayat sa mga investors at pag-amyenda sa konstitusyon. Binalaan naman ng presidential sister ang mga umaabuso sa kabaitan ni PBBM at pinagdadahan-dahan ng mga ito dahil ibang magalit ang mabait. Naghain na ang mamabatas ng Resolution 903 upang silipin ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang bisa ng Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Layunin nitong tiyakin na magkakaroon ng isang makatotohanang paraan upang makapagpanukala ang taong bayan ng pag-amyenda o ng amyenda sa saligang batas. Pinoy Gising! Samantala sa kaugnay pa rin balita, naniniwala si dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na hindi napapanahon ang mga economic provisions ng batas sa panayam ng DWIC. Tinawag ni dating Congressman na restrictive o mapaniil ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Itong provisions na ito sa ating saligang batas ay no longer responsive to the needs of time. So, among others, yung sa mass media, yung sa foreign equity limitations, in other public utilities, the utilization, exploration, and development of our natural resources. These are sectors of our economy kung saan, kung i-open up mo sa mga dayuhang nangangapital, this will bring about not only capital, Opo. but the much needed employment generation. Kaugnay nito, tinukoy naman ng dating kongresista ang ilang probisyon sa saligang batas na mapaniil sa ekonomiya ng bansa. Sinulong natin na pag-amendahan yung restrictive economic provisions ng ating konstitusyon. Oo, kasi dyan nakapalaman sa ating konstitusyon, specifically Article 12, 14, and 16 of the 1987 Constitution, ang dami dyan pagbabawal sa pagpasok sa pagninegosyo. Samantala, itinanggi naman ng dating mambabatas ang alegasyon na may nangyayaring suhulan bayaran ng 100 piso sa pagsusulong ng charter change. Matatandang lumutang ang alingas-ngas na may nagaganap nga pong bayaran na 100 piso pero meron pa hong ibang balita na tinapyasan pa ho, ginawa na lang hong 60, binukulan pa para po yan sa People's Initiative upang maamyendahan ang saligang batas. So those are not gospel truth. These are just mere assertions, perhaps false assertions, na dapat walang paniwalaan dahil kwento lang naman eh. Yan po ang tinig ni dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. LTFRB iwas pusoy sa posibleng anomalya sa PUV Modernization Program. Detalye ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Walang kinalaman ng LTFRB sa aligasyon ukol sa posibleng anomalya sa pagpili daw ng mga sakyan ng mga kooperatiba. Sa press briefing sa Malacanang, nilinaw ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III na wala silang nakikitang irregularidad sa implementasyon ng PUV Modernization Program. Gayunman, sinabi ni Guadis na ang nakikita nilang posibleng anomalya ay ang pagpili daw ng mga sakyan ng mga kooperatiba para makasunod sa modernisasyon. Paliwanag ng opisyal, isang unit o ang isang unit daw
jeepney ay nagkakalaga ng mahigit 1 milyon habang ang pinakamataas naman ay nagkakalaga ng mahigit 2 milyon. Anya wala silang gaano nung ganung proyekto dahil pinaubaya naman daw nila sa mga kooperatiba ang pagdedesisyon sa pagbili ng mga sakyan na tinawag nilang isang business decision. Kaugnay nito ay pinayuhan din ng opisyal ang mga kooperatiba na pumili ng magandang klaseng produkto o units. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa kaugnay pong balita sa sektor po ng transportasyon, kasado na ho ngayong araw ang isang malaking protest caravan na isasagawa ng grupong Piston at Manibela sa Metro Manila. Ito'y upang muling ipanawagan sa gobyerno ito'y bilang panawagan sa gobyerno na pigilan. Yan po ipagkontra po nila sa napipinto nga pong PUV Modernization Program. Sunod nito, naghain ng intervention sa Korte Suprema ang ilang pang transport group upang pigilan ang temporary restraining order plea laban sa PUV Modernization at Franchise Consolidation. Kabilang sa mga interveners, mga naghain po ay ang grupong Pasang Mazda, Altodap, Acto at LTAP. Ito mga grupong pabor naman sa modernisasyon. Ipinanawagan ng mga transport group sa korte na wag nang pigilan ang implementasyon ng modernisasyon dahil nais nilang mabago ang sistema ng pampublikong sasakyan dahil napag-iiwanan na matagal nang napag-iiwanan ang Pilipinas. Una nang inihayag ni Pasang Mazda President Kao Martin na 80% ng kanilang mga kasapi ay pabor sa modernisasyon. Pinoy Gising! Samantala, PNP Chief General Acorda pinasisilip na ang ulat na umunoy may mga nawawalang case folder ng mga iniimbestigahang pulis. Detalye naman ihatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. Nagbigay ng kautusan si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa lahat ng Regional Director ng Pambansang Pulisya para imbestigahan ang umano'y pagkawala ng mga case folder ng mga pulis na isinasailalim sa investigasyon. Ayon kay General Acorda, kanya ring na-encounter ang ganitong insidente ng maitalagang Deputy Regional Director for Administration at miyembro ng Regional Appellate Board. May mga pagkakataon din aniya noon na may mga nawawalang case records ng mga iniimbestigahang pulis. Ayon sa PNP Chief, hindi maaring mangyari na basta na lamang nawawala ang mga ganitong dokumento, kaya naman dapat itong silipin upang mapanagot kung sino man ang dahilan ng pagkawala ng mahalagang dokumento. Utos pa ni General Acorda sa mga regional director na magpatupad ng mga sistema na kahalintulad sa mga ipinatutupad na polisiya ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Kung may negligence naman aniya sa panig ng mga nag-iingat ng dokumento, dapat na mapatawan ang mga ito ng karampatang parusa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. And speaking of PNP, itinanggi naman ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na pinipigilan ang mga retiradong opisyal na pumasok sa mga kampo. Partikular na nga po dyan sa mga kampo po ng militar at pulisya. Ito'y sa gitna nga ng alingas-ngas ng destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay AFP spokesperson, bago pong AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, maaari pa rin pumasok ang mga retiradong pulis at sundalo sa mga kampo. Idinagdag pa ni Padilla na wala namang kautusan na inilalabas para pagbawalang makapasok ang mga retiradong uniform personnel. Naniniwala naman si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi na nila kinakailangan gumawa ng loyalty check dahil nananatapat ang mga sundalo sa konstitusyon. Wala namang ideya si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. kung saan nanggaling ang nasabing ulat at itinanggi ring hindi nila pinapapasok ang mga dating pulis sa kanilang mga kampo. Pinoy Gising! Matala, samahan ng mga maggagawa ng paliparan sa Pilipinas. Ito po yung Union Tutol
sa privatization. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 45 Raul Esperas. Tutol pa rin ang samahan ng manggagawa ng paliparan ng Pilipinas o SMPP sa pagsasa pribado ng Ninoy Aquino International Airport. Sang-ayon kay Andy Bercasio, ang presidente ng SMPP na kinabibilangan ng mahigit sa 3,000 empleyado at mga job order o mga contractual na empleyado, ang paliparan ay inaasahan na tataas ang terminal fee na siyang lubhang magpapahirap sa mga pasahero. Bukod anya rito ay wala ring security of tenure para sa mga senior na manggagawa ng paliparan at wala rin anyang kasiguruhan kung ano ang mangyayari sa mga empleyado ng paliparan kung ito ay isa sa pribado na. Gayunpaman, wala namang naibigay ang Manila International Airport Authority na kasiguruhan o anumang papeles upang masiguro ang security of tenure ng mga empleyado ng paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 32 sandali makalipas ang ikapat ng morning, sa pagkakataon po ito, tayo po ay tumanggap ng ikalawang buhos na mga balita mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Mga bagong hamon na maaaring kaharapin ngayong taong 2024, dapat manong yakapin ng militar. Ang detalye atid, nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Hinikayat ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido ang lahat ng militar na talikuran na ang luma at yakapin ang mga bagong hamon para sa higit na ikatatatag ng organisasyon. Giit ni Lieutenant General Galido, dapat nang gumawa ng mga makabagong hakbang para sa ikauunlad ng bawat miyembro ng Philippine Army at ng kanilang buong hanay. Tiwala si CGPA na sa pamamagitan nito, tiyak na kanilang makakamit ang mitiin na maging isang world-class na army sa ating bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may tanong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. May bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa police report naman, 2 tulak ng illegal na droga arestado dahil sa 2.2 milyong pisong halaga ng shabu sa Kangkalu. Detalye mula Kamanava naman, buhat kay Beth Samson. Metro Patrol reports. Kulong ang 2 tulok ng illegal droga na kabilang sa mga high-value individual makaraang makuhanan ng mahigit 2 milyong halaga ng shabu sa buy-bust operation ng pulisya sa Caloocan City kahapon ng madaling araw. Kinilala ni Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang mga suspect na sina alias Adrian, 32, promodizer ng malaking supermarket at residente ng Phase 9, Package 7, Bagong Silang, Barangay 176, at alias Anthony Kulot, 42 ng Gala-Gala Heroes Village, Bulacan. Sa kanyang ulat kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, ikinasan ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Captain Emmanuel Aldana ang buy-bust operation nang magpositibo sa isinagawang validasyon nang makatanggap ng tip sa isang regular confidential informant hinggil sa illegal drug activities ng mga suspect. Alas 12:44 ng madaling araw nang malambat ng mga operatiba ang dalawa matapos tanggapin ang buy-bust money kapalit ng ibinentang shabu sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer sa Robes 1,
Barangay 175 Camarin. Nakumpiska sa mga sospek ang 375.6 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2,554,000 pesos, buy bust money at isang paper bag. Maharap naman ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng 5 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 sa Caloocan City Prosecutor's Office. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! O ito, shabu pa rin. Mahigit 150,000 pisong alaga ng shabu nasabat sa Malabon. Aga pag-ulat naman ni Ate Didane Cruz. Tinatayang nasa mahigit 150,000 pisong halaga ng ininalang shabu ang nasamsam ng Drug Enforcement Unit ng Malabon Police. Ito ay sa pamuno ni Police Captain Mark Cyrus Santos. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, Chief of Police ng Malabon, sa koordinasyon sa PIDEA, naaresto sa ikinasang bypass operation ng dalawang suspect sa Lascano Street, Barangay Tugatog sa lungsod ng Malabon. Nakilala ang dalawang suspect na si alias Jace, 21 taong gulang, binata na sa listahan ng SDEU bilang tulak ng illegal na droga, at si alias Bukol, 42 taong gulang, na pag-alamang user. Ang dalawang ito'y pawang residente ng lungsod ng Caloocan. Base sa report ni Police Captain Santos, nakabili si Patrolman John Pare Aso nagpanggap na buyer kay alias Jace ng isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang droga. Bukod dito, nakakumpiska pa ang mga pulis ng hininalang shabu na aabot ng timbang sa 22.26 na gramo na may standard drug price na umaabot sa 153,680 pesos. Nabawi din ang ginamit na buy-bust money na may serial number na FW881779. Himas rehas na ang dalawang naaresto sa Malabon Police Detention Cell. Para sa Pinoy Gising, ako si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, pamahalang lungsod ng Malolos nagsalita na sa isyong kinasangkutan ng ambulansya o ng kanilang ambulansya sa Kalumpit, Bulacan. Ang pagulat naman ihatid ni Kakang Louie Angeles. Yes, good morning. Tungkol sa insidenteng naganap nitong nakaraang Sabado kung saan isang ambulansya ng may-ari ng lokal na pamahalaan ng Malolos ang sangkot sa isang aksidente sa Kalumpit, Pulilan Road sa Barangay Pungo, Kalumpit, Bulacan. Ang biktima ay menor de edad, ay nabundol ng nasabing ambulansya dahilan ng kanyang pagkakabago na ngayon ay nasa critical na kalagayan sa loob ng isang pribadong pagamutan. Ang punong lungsod ng Malolos sa Abogado Christian Natividad ay agarang nagtatag ng formal na sa nasabing insidente na kung saan ay hiniling sa Caloocan PNP na pagpapakulong o pagkakadine detain sa driver ng ambulansya bagamat hindi empleyado dahil hindi empleyado itong naturang driver ng ambulansya at hindi rin konektado sa pamahalang bayan itong driver na si Alan Santos, 35 anyos na walang binata at nakatira sa Malolos. At isa pang nagangalang Noel Araneta na isang Nurse City Health Office ng Malolos ang kumuha ng ambulansya noong araw ng Biyernes at pinakulong din ng alkalde sa kasalukuyan sa Malolos PNP. Naharap sa kasong itong si Alan ay kakasuhan din ng physical injury at reckless imprudence at maging itong si Araneta ay sasampahan naman ng kasong malversation at usurpation of official function. At hiwalay pang kaso ang kasong sibil kay Alan Santos, kasong sibil din at laban Will Araneta. Inibisigan din ang ilang mga empleyado pa ng City Hall at kung ito ay talagang gumagamit din ng hindi opisyal na lakad ng kanilang mga ambulansya.
Mula rito sa lungsod ng Malolos, Louis Angeles para si Pilang Metodo Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa kakang Louis Angeles mula po dyan sa Bulacan. Yan po ang ating po mga Metro Patrol at sa pagpapatuloy pa ng ilang pa mga balita. Pinoy Gising! Inasuhan na ang dalawang executive ng isang hotel sa Pasig City. O kinasuhan na ng pinakakasuhan ng City Prosecutor's Office. Ito po'y kaugnay sa dahil hindi sa pagbibigay ng 20% discount sa isang senior citizen. Tumanggi po sila magbigay ng discount. Sa 22 bahay ng resolusyon, sinampahan ng Pasig Prosecutor's Office ng kasong paglabag sa Section 4 ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 at Article 116 ng Consumer Act of the Philippines ang presidente at finance director ng hindi pa pinapangalan ang hotel. Sinampa ang kaso sa Pasig Metropolitan Trial Court at may kaakibat na piyansang 36,000 pesos bawat isa. Nag-ugat ang kaso sa reklamong inihain ng senior citizen na kinilalang si Melinda Rada matapos siyang tanggihan ng hotel na bigyan % VAT of value-added tax exemption at 20% senior citizens discount sa kanyang pananatili sa establishmento noon pa pala itong November 2022. Pinoy Gising! Kaugnay po niyan, pinaiimbestigahan na ni House Speaker Martin Romualdez ang napaulat nga na insidente po na yan na hindi po pagbibigay ng discount sa senior citizen maging sa persons with disability. Hindi lamang daw po tututok dyan sa isa pong issue na yan sa Pasig City. At bilang pangunahing may akda ng Republic Act 10754 o Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability ay ipinatawag ni Speaker Romualdez ang motu proprio investigation dahil sa mga natanggap nga nitong ulat kaugnay sa paglabag umano sa Republic Act 9994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. At iginiit ni Speaker Romualdez na pwedeng gamitin ng Kamara ang Oversight Committee oversight at atasan ang mga kinaukulang komite upang imbestigahan ang nasabing usapin. Binigyang diin pa ng leader ng Kamara na dapat magmalasakit sa mga senior citizen at PWD at tiyak ng mga establishmento na natatanggap ng mga nasabi pong PWD at senior citizen ang kanilang mga benepisyo kasabay nga po ng mga hakbang upang mabatid ng publiko ang batas para sa karapatan at pribilehiyo ng mga may kapansanan maging ng mga lolo at lola. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Ihatid niya ni Manong Ronald Idol Cabzat Domingo mula dyan sa Ilocos Norte. Isang suporter ng makakaliwang grupo ang kusang nagbalik loob sa gobyerno at piling suportahan ang mga programa nito. Ang naturang individual ay kinilalang si alias Presi, 46 anyos, may asawa at residente ng Alcala, Cagayan. Ayon kay Presi ay nakumbinsi siyang sumuporta sa grupo noong taong 2018 at mula noon ay aktibo na siyang sumasali sa mga anti-government rallies at demonstrations sa harap ng Provincial Government ng Cagayan at Department of Social Works and Development, Tuguegarao City, Cagayan. Siya ng anibersaryo ng New People's Army o NPA sa sitio Kapakwan, Barangay Dalawig, Alcala, Cagayan noong 2021. Ang pagkakaroon nito ay resulta ng pagsisikap ng PNP Alcala, 2nd Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Team ng Cagayan at South Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Unit at 95th Infantry Battalion ng Kasundaluhan. Sa mensahe ni Provincial Director Grospe Jr. ay patuloy ang pagdami ng bilang
ng mga nagbabalik loob na mga miyembro at supporter ng magkakaliwang grupo sa kanyang nasasakupang probinsya. Gayunpaman, aminado itong meron pang mga bilang na nanatiling nakasuporta sa magkakaliwa kung kaya't kaliwat kanan ang pagsasagawa ng mga aktibidad at mga programa ang mga kapulisan ng Cagayan upang mahikayat ang mga iba na bumaba, isuko ang armas at suportahan ang magagandang mga programa ng gobyerno para sa kanila. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Impilang May Tudong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po nasa uling sigwada na po ng Pinoy Gising. Ihabol po natin ang ilang pa mga pagulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Commanding officer ng rebeldeng grupo sa Sorsogon patay sa engkwentro sa militar. Mula Bicolandia, detalye ihahatid ni Melvin Machado. Patay ang isang commanding officer ng Komiting Larangang Guerrilla 1 sa Regional Committee 3 ng kinilala ng 9th Infantry Division Philippine Army na si Baltasar Hapa alias Patrick matapos ang 25 minutong palitan ng putok sa pagitan ng mga rebeldeng New People's Army at tropa ng 31st Infantry Battalion sa Barangay Tugawi, Gubat, Sorsogon nitong linggo. Ayon sa ulat ng militar, si Hapa ay sangkot umano sa iba't ibang kaso sa lalawigan ng Sorsogon. Bago nito may naunang engkwentro na sa Barangay Sangat sa munisipyo ng Gubat pa rin sa parehong lalawigan. Dahil dito, muling nanawagan ang pamunuan ng 9th Infantry Division sa mga rebelde na huwag sayangin ang pagkakataon na makapagbagong buhay dahil seryoso umano ang pamahalaan na tapusin ang insurhensya sa bansa. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Tudong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala sa iba pang balita, minomonitor na ng PNP ang kung nasa bansa na nga ba ang mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Ipinabatid ito ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. matapos nga mapaulat na nakapasok na sa Pilipinas ang ICC representatives na mag-iimbestiga sa drug war ng nakalipas na Duterte administration. Una nang tumanggi si Immigration Spokesperson Dana Sandoval na magsalita sa issue dahil sa kakulangan ng hawak na official information hinggil dito. Hindi rin na makumpirma ng Department of Justice ang presensya ng mga kinatawan ng ICC na una ng pinalutang ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque matapos ipagbigay alam sa kanya ng ilang individual ang paglabas-masok sa Pilipinas ng mga personalidad mula sa ICC. Pinoy Gising! Samantala, anomalya sa multi-billion peso Mabalacat City Government City Project, bubusisiin na ng 2 kongresista. Ang detalye naman ihatid mula Central Zone ni Johnny Cole. Yes, Ro, nais daw paimbestigahan itong sina Pilrica Parteles Representative Presley De Hisosa at Santa Rosa City Lone District Representative Dan S. Fernandez ang umano'y katiwalaan dito sa 2.7 billion loan ng Mabalacat City Pampanga Government para gamitin sa itatayo nilang New Mabalacat City Government Center Project. Sa pamamagitan ng in-aid of legislation, inihain itong 2 mambabatas ang Resolution number 1486 na direktang nag-iendorso dito sa Committee on Public Accounts ang investigasyon alinsunod sa inihain namang reklamo nitong si Mabalacat City Councilor John Castro laban kina City Mayor Crisostomo Chris Garbo at City Vice Mayor Attorney Gel Daquino at 11 konsehal kasama na itong City Treasurer. Nilalaman ng reklamo nitong si Councilor Castro na marami umanong paglabag sa batas ang ibinigay na power of authority to transact sa pangungutang nitong si Mayor Garbo at hindi nagkaroon din ng public consultation
para sa mga mamamayan ng Mabalacata City, Pampanga ang tungkol nga dito sa itatayong bagong City Government Center. Kabilang narito yung bagong City Hall building at City Marketa. Ektaryang lupain na pag-aari ng PLDT na nagkakahalaga ng 600 milyong piso. Unaan niya, hindi dumaan sa deliberasyon sa konseho ang pagbibigay ng kapangyarihan dito kay Mayor Garbo upang makipag-negosasyon sa bangko tungkol sa pangungutang ng syudad dito sa nasabing halaga. Ayon naman dito sa dalawang kongresista, isosumite nila ang nasabing usapin at investigasyon na laban dito sa mga respondent. Kabilang na nga ito si Mayor Garbo sa pagbubukas ng sesyon sa Kongreso. Nauna rito, nakatakda namang dinggin ng Office of the Ombudsman for Luzon itong reklamo ni Councilor Castro sa January 31 na laban nga dito sa mga akusado. Tugon naman nitong si Mayor Garbo na wala pa naman itong natatanggap na paanyaya mula sa Kongreso. Sa natanggap niya umanong impormasyon ay inatras na nitong si Castro yung mga reklamo laban sa kanila. Mariin naman itong pinabuloanan ng konsihala. Mula dito sa Mabalacat City, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa impilang may todo lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, yan po ang pag-uulat mula sa Central Luzon. Teka, bago ho tayo pansamantalang magpaalam sa mga nagtatanong po, opo, meron pong libreng sakay ang MMDA sa mga pasahero na maapektuhan po ng transport strike ng grupong Piston at Manibela ngayon pong araw. At tiniyak naman ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na madaling araw, ngayong madaling araw pa lang, ay nagpapakalat na sila ng mga sasakyan na tututukan ang mga lugar na lubhang apektado ng kilos protesta. At ayon pa kay Artes, makikipag-ugnayan din sila sa mga hindi naman lalahok sa transport strike, tinatawag po na transport caravan, upang mabatid nila kung aling mga ruta yung maapektuhan. Binigyan din pa ng MMDA na nauunawaan nilang hindi ito tigil pasada pero isang kilos protesta at handa sila sakaling magambala ang public transportation system. Pinoy Gising! Alright, at bago tayo magpaalam, pasadahan po muna natin itong mga pagbati po. Batiin lamang natin si Ate Yasmin Pantaleon na nakikinig ngayon pong araw na ito. Si Yas, kamusta na? At si Flor Delis Espadilla, good morning. Yoshi Hasegawa, Nelson Malinaw, si Tristan Gulay na oversupply ng gulay. Si Tristan. At si Susan Jeronimo, good morning din. Ramon Abadillo, Nelson Malinaw, Albert Hernandez, Bianatics Community at kay Benjamin Billones. Good morning po sa inyo mga kababayan ho natin sa ibayong dagat. At eto, iiwan po muna namin kayo ng isa pong patama kota. Eto, pakinggan ho ninyo. Walang mali sa taong nagbago. Hindi mo lang matanggap na hindi na siya yung dating nakilala mo. So lahat po ng tao nagbabago. So totoo po yan. Hindi po natin kakailayan na sadya pong parte ho yan ng buhay po ng tao. Ang pagbabago. Diba? The only constant here is change. Kumbaga, the only constant is change. Lang talaga, 'di ba? Ito happy birthday daw kay April Manawataw ng Aliw Accounting. Happy ngayon ba ito? Kay Arman Cambe, yung atin pong correspondent diyan po yan sa Calabarzon. Happy birthday. Ang hari po ng Buko Pie. Diyan po sa Laguna. Alright, maraming salamat din nga pala sa ating pong mga nakasama sa inyo center. Muli po ito po yung lingkod, Drew Nasino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.